Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yun?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi nyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba niya ang hirap na babatahin ko? Mabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. At sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo. At kay bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Subalit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan." Na marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam nyo na ang mga tinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon. At ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat pumiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ebanghelyo na tunghayan natin, ang dalawang alagad ng Panginoon, sina Santiago at si Juan, mga pininsan ng Panginoon, kasama dun sa mga apostol na lumapit at meron silang gustong hilingin sa Panginoong Diyos. At ang gusto nila ay isa maupo sa kaliwa, isa maupo sa kanan. Alam natin magagalit yung 10 kasi para silang inonse, kakasama kami tapos biglang magugulat na lang kami, sila yung napakalapit sa manuhan. At ito'y inaaralan ng Panginoon ang mga alagad niya tungkol sa kapangyarihan. Ang Diyos sa pinakamakapangyarihan kung kaya lumalapit tayo sa Diyos. Ang problema kapag yung kapangyarihan na yan ay ibinahagi sa atin. Matutularan ba natin ang Panginoon? Kaya nga inaral niya ang daan ng paglilingkod, ang daan ng pag-aalay ng sarili sa krus, na siyang lunas at tanda ng tunay na kapangyarihan na nakaugat mula sa Diyos. At ang mga bagay na yan ay maraming beses na nating narinig at pinagnilayan. Kaya nga mahalaga po na mas tingnan natin. Paano nga ba talaga natin mabibigyang kaganapan yung inaaral na ito ng Panginoon na gamitin natin yung kanyang kapangyarihan sa paglilingkod at paano? Una, magandang balikan po natin yung pagtatanong sa Panginoon. Meron silang hihilingin. Meron po kaming gusto. Kung titingnan po natin, sa atin, yan din yung magandang tanong. Ano nga bang gusto natin? Naalala ko nung maliliit po kami, talagang
Yan lagi yung tanong ng magulang. Anong gusto mo paglaki mo? At ang tatlong sagot ng araw, mga propesyon. Magdoktor, mag-abogado, magpari. At sa lahat ng sagot sa mga tanong na yon, ang dahilan, ba't mo gusto magdoktor? Gagamutin ko po kayo pag kayo may sakit. Ba't mo gustong magpari? Pagdadasal ko po kayo, pagmimisa ko po kayo. Ba't mo gustong mag-abogado? Ipagtatanggol ko po kayo. Ba't mo gustong mag-inyero, arkitekto? Pagpapatayo ko po kayo ng bahay. At sa likod ng lahat ng yan, pag tinignan natin, ba't mo gagawain yon? Gusto mo maglingkod. Ngayon, pag nag-i-interview po ako ng bata, tinatanong ko pa rin yung tanong na yon. Anong gusto mo paglaki mo? Yung isa sumagot, gusto ko po maging ganito. Basta may sinagot siyang profesyon. Tapos ang sagot niya, bakit mo ako gusto yan? IT daw, IT. Ba't mo ako gusto IT? Kasi mabilis pong kumita ng pera. Madali pumapasok sa trabaho. Yung isa, gusto ko po maging doktor. Sabi ko, naku, maganda yan. Paano kako yan? Pag naging doktor ka na, balang araw, magpapatingin ako sa'yo. Magbabayad pa ba ako sa check-up? Binibigyan ko na nga ng leading questions. Tinignan po ako ng bata. Tapos nag-isip ng sumandali. Nasagot po sa akin, bibigyan ko po kayo ng discount. Ngayon, tinatanong ko pa din. Nakakakita ko ng mga bata, anong gusto mo paglaki? Ngayon, hindi na sumasagot. Hindi nila alam. Basta sumagot yung yaya, naku, Father, ang gusto po niya mag-TikTok. Bagamat sa unang tingin, natatawa din ako, pero sa uli nalulungkot po ko kasi pag kinukumpara ko, sabi kasi, ba't may kayo kukumpara doon? Yun nga ang tanong eh. Bakit nung maliit kami? Bakit ngayon? Bakit ganun yung sagot? Pag tinignan natin sa Ebanghelyo, kahit matatanda na yung mga apostol, maririnig natin, ibinubukod ng Panginoon, tinuturuan. Gaya nito. Tinuturuan ng Panginoon ang kanyang mga apostol. Mahalaga yan. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. At binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan, hindi lang yung dalawa, silang lahat. Kapangyarihan na meron siya. Pero inaaral ng Panginoon para saan? Para sa paglilingkod. Kaya po, yan din yung gusto ko pong tingnan natin. Katulad ng Panginoon, tayo ba ay nagtuturo at sinasama natin yung mga mahal sa buhay natin sa pagdadasal. Kasi yan ang dalawang bagay na makikita nating ginagawa ng Panginoon sa mga apostol. Tinuturuan niya at nagdadasal siya kasama ng mga apostol. At pag binabalikan ko po, yun yung prominente nung araw. Gumawi po kami sa impo ko. Simple lang naman yung buhay sa baryo ng araw. Hindi ka pwedeng gabihin kasi pag ginabi ka, wala ka ng masasakyan. Ang rule, basta 6:00 nasa bahay ka kasi may orasyon. Kahit anong ginagawa mo, titigil ka, mag-oorasyon. Pagkaraan, saka mo gawain kung anong gusto mong gawain. Basta yung oras ng dasal, yung oras ng simba, dapat nandun ka. Yun lang yung batas niya na maaaring pagsabihan ka o pagalitan ka pag hindi mo tinupad. Gayunpaman, pag binabalikan ko, minsan may kakulitan din ako. Minsan tinatamad ka, minsan ayaw mong gumising, lahat. Pero hindi tumitigil yung mga magulang, mga mahal sa buhay natin na tayo pagsabihan, turuan, pangaralan, isama. At bukod doon, imulat.
Ngayon, pag tinignan po natin, maraming mga kabataan o maraming mga bata, ganyan yung pag-iisip o hindi nila naiisip. Kasi pag tinignan nyo, either yung mga magulang ay nasa ibang mga lugar, malayo, o di kaya kahit kasama nila, hindi nila binibigyan ng halaga yung pagdadasal. Sa isip nila na naibibigay naman nila kasi napapaaral nila sa magandang paaralan, nabibigay nila yung mga pangangailangan, nabibigyan nila ng mga gadget, nakakakain naman sila sa labas o nakapamamasyal sila. Pero sa huli, pag tinignan po natin, paulit-ulit sinasabi ko yan, kahit anong pasyal yung gawain mo, kahit anong kain yung gawain mo, kahit anong gamit yung ibigay mo, sa bandang huli, makikita mo magkakaroon ng kulang sa ugali pa rin ng anak mo. Kung hindi mo tinuturo at ibinibigay sa kanila ang higit na mahalaga kaysa material na bagay, edukasyon, gamit, pera, kabuhayan, kaginhawahan. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang Diyos. Kaya napakahalaga po ng pagdadasal. Kasi yung pag-ibig, hindi mo natututunan yan sa pagkain lang o sa gamit. Nakatitiyak tayo, lumalagot at tututunan natin ang pag-ibig sa tuwing tayo nagdadasal. Kaya nga ngayon, buwan ng Oktubre, buwan ng Rosaryo ng Mahal na Birheng Maria. At ang Rosaryo, yan ang napakasimpleng dasal na binibigay sa atin na Mahal na Birhen para pabanalin natin ang bawat araw ng ating buhay, para ilapit natin ang ating mag-anak sa Panginoong Diyos. Hindi tayo nagdadasal ng Rosaryo para mapalapit sa Mahal na Birhen. Pag nagdadasal tayo ng Rosaryo, malapit tayo sa Mahal na Birhen kasi kasama natin ang Mahal na Birhen na nagdadasal at nagninilay sa katotohanan ng pananampalataya. At sa tuwing tayo nagdadasal, ang naiisip natin mga bagay tungkol sa Diyos, tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa paglilingkod, tungkol sa kapayapaan. Kaya nga po, yan ang isang magandang bagay na tingnan natin. Bukod sa pagsisimba sa araw ng linggo, mahalaga po na araw-araw nananalangin tayo bilang mag-anak. Hindi po sapat na nagdadasal ka lang na mag-isa. Napakahalaga na ang mga magulang o nakatatanda, sila ang magmumulat at magtuturo. At sa bawat araw, nandun may oras sila para sa isa't isa sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya kung minsan, may mga magulang nagtataka sila, Father, binibigay naman namin lahat eh. Tapos yun lang yung tanong ko. Nagdadasal ba kayo? Kasama niyo yung anak niyo? Nagsisimba ba kayo? Kasama niyo yung anak niyo pag araw ng linggo? At mangingiti o kaya kakamot ng ulo. Sabi ko, yun. Lumapit kayo sa Diyos. Kahit sabihin natin kumisan, hindi mo madama, paulit-ulit mo sinasabi, hindi ka maaaring hindi baguhin ang salita ng Diyos. At kung nasanay ka na naririnig mo ang Diyos, nasanay ka na may oras ka para doon, makikintal sa isip at puso mo yun. At sa tamang panahon, madarama mo ang panawagan na yun ng Panginoon. Ang mga apostol, dito, sina Santiago at si Juan, ganun din. Bagamat nung unang gusto nila kapangyarihan, kaya umupo sa kaliwat kanan, sabihin ng Panginoon, mababatan niyo ba ang hirap? Matatanggap niyo ba yung binyag? Sabi nila, opo. Pero yung opo nila na yun, ang mabilis sumagot, magkakamali. Bakit? Iiwan nila ang Panginoon, matitira lang sa paanan ng krus si Juan.
Kahit si Santiago na napakatapang, kasama din ni San Pedro na magtatago. Pero hindi matatapos ang lahat po doon. Patuloy na sila'y tuturuan ng Panginoon. At mauunawaan na lubos ng mga apostol sa muling pagkabuhay at sa pagbaba ng Espiritu Santo. At pag-araan ng panahon na yon, pag binasa natin ang aklat ng mga gawa ng mga apostol, ibang kwento tungkol sa mga apostol ang matutunghayan natin. Hindi na yung mga naguguluhan, hindi na yung mga maling mga sagot, hindi na yung mga naduduwag. Bagamat nandun pa din yung kanilang mga kahinaan, lahat patungo sa paglilingkod at pag-aalay ng sarili katulad ng pagyakap ng Panginoon sa krus hanggang kamatayan. At ang unang apostol na mamamatay, natapat. Kasi yung unang apostol na namatay, traitor po yun si Judas. Pagkaraan ni Judas, matitira yung 11. Sa 11 na yon, ang unang mamamatay, si Santiago. Kukwento sa atin niya na mapupugutan siya ng ulo ni Herodes. At si San Juan, hindi siya mamamatay dahil paborito siya. Patutunayan ni San Juan na hindi lang hanggang kamatayan, habang buhay. At sa habang buhay na yon, maririnig natin sa mga sinulat ng ebanghelista kay San Juan at sa mga sulat ni San Juan, makikita natin ang napakagandang aral ng pag-ibig na siyang pagpapakita ng paglilingkod. Kaya nga po, yun din yung hamon sa atin. Na tayo ay tunay na natuto dahil tinuruan tayo ng mga nakatatanda natin at higit sa lahat, tinuro sa atin ang mahalaga. Inilapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng matyagang pananalangin. Kaya nga, kung sa pagkain, mamimiss mo yung isang mahal sa buhay na malayo o wala na. Yung iba, hindi naman sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Mawawala yun. Pero yung isang mahal sa buhay, kahit mamatay, kahit mawala, sa tuwing tayo nagdadasal, kapiling natin. Patuloy nating naaalala ang kanilang mga turo. Patuloy nating nadarama ang kanilang pag-ibig. Dahil yun ang nag-uugnay sa atin sa Panginoon. Kaya nga po, pagsumikapan natin, bigyan talaga natin ng oras. Yung rosaryo, sabi ko nga po sa inyo, pwede niyong dasalin ng diretso sa isang upuan. Pero wala namang masama na dasalin natin na installment. Gaya ng dasalan na nagdadasal ka sa umaga, nagdadasal ka sa tanghali, nagdadasal ka sa gabi. Walang pinag-iba po sa pagkain. Pwede bang kakain ka na isang kainan na lang? Pwede namang hati-hati yun. At mahalaga po sa umaga, hindi lang sa gabi. Bagamat nakasanayan natin yung gabi, maganda sa umaga. Bago pa lamang po tayo umalis, bago pa lamang tayo pumunta sa eskwela, sa trabaho, gano'n na yung isa o dalawang misteryo na rosaryo. Nasama-sama nating hilingin, samahan tayo ng mahal na Birhen. Liwanagan tayo ng banal na Espiritu para lahat ng gagawain at iisipin natin maging ayon sa kanyang kalooban. At yung isa, pwedeng sa tanghali o sa biyahe, para patuloy na damahin ang presensya ng Panginoon to remind us of the love and presence of God. At sa huli, uwi, sa gabi, nakita-kita tayo, nandun na magpasalamat. Nakauwi na maluhati, natapos sa isang buong araw, nababalikan natin yung buhay natin, ano ba yung ginawa natin. At yung pananalangin, madadama natin na buhay sa ating pagmamahal at paglilingkod. Na kung iisipin natin, ba't ka nag-aaral? Hindi ka nag-aaral para lang ma-honor. Hindi ka nag-aaral para mabigyan ka ng premyo.
Nag-aaral ka kasi yun yung paraan ng pagpapakita mo ng pagmamahal mo sa iyong magulang. Yun din naman yung pagbibigay mo ng tsansa sa sarili mo na masulit yung pinag-aaralan mo na yan para makapaglingkod at maging matagumpay ka sa iyong profesyon. Hindi yun nakatapos ka na wala kang pinagtapusan. May mga bata ganun eh. Nakatapos ng kolehiyo, ginastahan, tapos tunganga. Eh bakit? Kasi di naman nila inaral dahil gusto nilang maglingkod. Gusto nilang magmahal. Inaral nila kasi wala lang. Hindi malinaw sa kanila yung dahilan. Pero lahat ng bagay na gagawain natin, kahit sabihin trabaho, kung nagkatrabaho ka lang para kumita, papagod ka. Pagtitingnan natin na istorya ng mga tao, gusto ng tao sumikat, tapos pag sumikat, saka magtatago. Tapos pag sumikat na sa kanila na lahat, saka malulungkot. Pare-parehong istorya yan. Madidepress, mamamatay, o di kaya papakamatay. Pag tinignan natin, anong kulang? Ang kulang ay ang Diyos. Sa pananalangin, iminumulat sa atin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. At makikita natin ang tunay na dahilan sa pag-aalay ng sarili natin sa paglilingkod. Kaya anumang ginagawa natin, ay sabihin mo ordinaryong gawain sa bahay, kung ginawa mo yan dahil napilitan ka, baka mabasag mo pa, magdabog ka. Pero kung ginagawa mo yan na may pagmamahal, lahat ng bagay na gagawain natin, gawang bahay, pag-aaral, trabaho, kahit ulit-ulitin natin, masaya tayo. Dahil alam natin, naglilingkod tayo. Dahil alam natin, yan ay pagpapahayag ng pagmamahal sa isa't isa, lalong higit sa Diyos. Turuan natin ang bawat isa. Imulat natin ilapit sa Panginoong Diyos at lagi nating taglayin at ilahok ang pag-ibig na yan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin, sa ating paglilingkod, sa ating pagmamalasakit sa bawat isa.